Yan. Yan, kwentuhan muna tayo bago tayo bumiyahe. May nagsabi sa akin na lahat daw ng tao pantay-pantay lang. Maging sa paningin ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay lang. Pero gusto ko maiba. Kaya hindi ako naniniwala na lahat ng tao pantay-pantay. Literal na hindi pantay-pantay, di ba? Kasi may mayaman, may mahirap, may malakas, may mahina. So doon pa lang, hindi talaga pantay-pantay, di ba? Hindi tayo equal. Kasi may mga boss, may mga alipin, di ba? So diyan pa lang hindi na tayo pantay-pantay. Sinasabi ng iba. Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Hindi rin ako naniniwala doon. Kasi kung pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos, di sana yung expectation ng ating Panginoon pantay-pantay din, di ba? Ako naniniwala ako personally na si Lord, ang creator natin, creator of the universe, malaki ang expectation niya sa mga believers, sa mga taong nakakaalam na ng katotohanan, sa mga taong nakatanggap na ng salita niya, di ba? Sa mga taong yung mga Christian, yan, mga preachers, pastors, malaki ang i-expect ng ating Panginoong Diyos na itong mga taong ito ay masusuklian nila yung kalaman na o karunungan na natanggap na nila. Kaya nga, pagka believers ka na, pagka ikaw ay isang Christian at nagkakasala ka pa, malungkot ang Diyos dahil alam na ng Diyos na ikaw ay ganap na may pagkakilala o pagkatapos na sa Kanya, pero ba't hindi mo pa rin nalagpasan yung mga pagsubok, yung mga kasalanan sa buhay mo? So, mas malaki yung sakit na pwede mong maiambag sa ating Panginoong Diyos kapag ikaw, alam mo na yung katotohanan, pero hindi mo pa rin napaglabanan yung kasalanan. So, mas malaki yung ina-expect ng Diyos na kaya mong paglabanan yan compare doon sa mga taong hindi pa talaga nakakakilala o yung mga tinatawag nating unbelievers, di ba? Yung mga wala pang personal na relationship sa Kanya. So doon pa lang, hindi rin talaga pantay-pantay ang pagtingin ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kasi nga kung babasahin mo, meron siyang tinawag na mga anak niya at meron din siyang diniklarang hindi niya natatawagin dahil itinakwil niya na ang mga ito. So dyan pa lang, hindi pantay-pantay. Meron talagang pinili ang Diyos. Meron din talaga siyang tinawag. At meron din talaga siyang mga pinabayaan. Maniwala kayo sa hindi sa akin. Pero, mag-research din kayo. Kasi ako naniniwala ako na mataas ang expectation ng Diyos sa mga taong palasimba. Sa mga taong nakakatanggap ng words of God. Kayo na lagi kayong nagbabasa ng Biblia, mataas ang expectation niya sa inyo. Kaya kung kayo ay nagkasala, malaki rin yung sakit na nararamdaman niya kumpara dun sa mga unbelievers. Pero hindi ko sinasabi na mag-backslide kayo at bumalik kayo sa pagiging unbelievers. Mas malagim po ang parusa dun. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share for today. Kasi kagabi hindi ako makatulog. At ang dami kong iniisip. Ito yung leche plan. Ubusin ko ngayon.